Kilat News Updates. Mga balita ngayon, barko ng Philippine Coast Guard bahagyang nagtamo ng pinsala sa banggaan ng dalawang Chinese ships sa WPS. Japanese Learning Center sa Cebu, ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal recruitment. Pisong taas pamasahe, hiling ng ilang jeepney groups. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Napinsala ang flagpole ng BRP Suluan ng Philippine Coast Guard o PCG matapos matamaan ng warship ng People's Liberation Army Navy o PLAN na bumangga naman sa barko ng China Coast Guard o CCG sa Baho de Masinloc kahapon August 11. Ayon sa ulat, nayupi ng PLAN 164 ang flagpole ng Pilipinas habang sinusundan nito ang barko ng PCG na nooy namamahagi ng tulong sa mga mangingisda sa lugar. Nananatili pa rin sa Baho de Masinloc ang PLAN ngayong araw habang hindi na nila namataan ang CCG 3104 na lubhang napinsala sa pagbangga ng Chinese warship. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng insidente, hindi aatras ang assets ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa nasabing teritoryo, ngunit binigyang diin nito na hindi nito nanaisin na magkagera. Ipinasara ng Department of Migrant Workers o DMW Region 7 ang isang Japanese Learning Center na nagsasagawa ng illegal recruitment sa Barangay Linaw Lipata, Minglanilla, Cebu kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon, pagmamay-ari ito ng isang Pilipina na may asawang Hapon na kasalukuyang nakatira sa Japan. Ang nasabing eskwelahan ay nagpapanggap na isang training center, ngunit iligal na nagre-recruit ng mga gustong magtrabaho bilang factory workers, housekeepers, caregivers at iba pang food processing jobs sa Japan. Napangakuan din umano ang mga nais mag-apply ng hindi bababa sa 70,000 pesos na monthly salary kung naging matagumpay ang kanilang aplikasyon. Una nang hininga ng tugon ng may-ari ng establishmento, ngunit wala itong naipakitang mga kaukulang dokumento at wala ring business permit. Nakatakdang kasuhan ng DMW ang nasa likod ng illegal recruitment batay na rin sa 40 reklamong natanggap nila laban sa nasabing training center. Naghain ng petisyon ng ilang transport groups na humihiling ng pisong provisional fare increase mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, base sa kanilang kalkulasyon, umakyat sa 4.05 pesos ang presyo ng diesel sa nagdaang 4 na linggo. Sa kabila ng pagpapatupad ng rollback ngayong araw, giit nito hindi pa rin sapat ang kinikita ng mga jeepney drivers at operator. Noong Hunyo nang unang humirit ang grupo ng dagdag pasahe matapos umangat ng 5 pesos sa isang linggo ang presyo ng krudo bunsod ng tensyon sa Israel at Iran. Ngunit agad ding nagpatupad ng rollback kasunod ng pagbuti ng sitwasyon sa Middle East. Samantala, sa isang statement ngayong araw, sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan ng board ang petisyon ng pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga commuter, gayon din sa mga driver at operators. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.